classmate! Kumusta po kayo? And syempre, bati muna tayo. Ito, isa lang nababasa ko ngayon, si Yo Papi Vlogs. Pa-shoutout naman, halos araw-araw na daw siyang nanonood ng mga videos ko. Nakakatulong sa akin personal habang nag-work na pinaka-boost para hindi maging tamad at na-enjoy ang mga ginagawa sa buhay. Again, hello sa'yo, Yo Papi Vlogs. Okay? Anyway, classmate, nandito po ngayon ako sa Manila and actually 2 days pa po ako nandito. Punta muna kayong Pampanga kasi nagkaroon kami ng event and right now nandito na ulit ako sa Ortigas and 2 weeks ako dito kaya mag-i-enjoy po tayo ng sobra kasi ang goal ko makagawa ng daily vlogs, okay? Well, anyway, pag-uusapan natin ngayon classmate kasi kaninang hapon may isang humingi sa akin na advice na downline ko and ang dami na niyang, may problema daw sa personal, tapos may problema daw sa downlines niya, tapos may problema na siya ganito. Kada tinatanong ko, nagja-jump up kami kung saan-saan. Sabi ko, teka lang. Sabi ko, isa-isa lang. Sabi ko, ang lalayo na ng mga pinag-uusapan natin. To cut the story short, ito yung mga tipong tao na ako dumating ako sa point classmate na pag nag-a-advise ako na nag-a-advise, napakasimple lang lagi talaga namang ina-advise ko sa kanila. Kaya lang, sa dami ng mga nakakausap ko, pati ako napapatanong minsan, tama pa ba yung mga ina-advise ko na parang, bakit hindi nila maintindihan na yun lang naman talaga yung dapat nilang gawin for them na makuha nila yung mga pangarap nila dito sa industriyang ginagalawan namin. Kaya lang, only to find out na buti na lang may isa akong nadaanan na TikTok na video na ang ganda ng explanation niya na normally, ang mga tao daw na successful, ang advice nila is laging concise, straightforward, and wala nang halong kung ano-anong emotion. Ang mga humingi daw ng advice, normally gusto nila masyadong gawing complicated for it to justify kung ano yung pinagdadaanan nila para hindi masabing sila ay may kulang, sila ay may mali, para masabi na kaya hindi sila nagiging successful kasi ganito. Kaya pag-usapan natin right now, classmate, is ito lang ang buhay, napakasimple lang po ng lahat. Okay? Ngayon, paano natin pag-uusapan yan? Kasi ako lagi kong binibis right now. Dati iniintindi ko pa po yung mga sinasabi ng mga downlines ko. Talagang nakikiabot pa ako ng ilang oras para lang intindihin at makinggan siya. Kaya lang sabi ko, ang dami ko kasing ginagawa. And then, same lang naman ang dulo lagi. Ang dulo, kung hindi ka magsisipag, wala din mangyayari sa'yo. Kahit gaano pa karami ang problema mo, kung hindi mo rin naman gagawin yung dapat mong gawin, wala pa rin mangyayari sa'yo. Kasi nga, parang ito, may isa akong downline. Namumroblema daw siya, yung magulang niya, hingi ng pera sa kanya. Sabi ko, bakit mo kasi binibigyan? Di ko usapin mo magulang mo kung ilan lang yung kaya mo. Kung hindi mo kaya, di sabihin mo muna sa kanya, hindi mo kaya. Yung isa naman, siya daw nagpapaaral ng anak ng kapatid niya. Sabi ko, bakit ikaw ang namumroblema ng anak ng kapatid mo? Sabi ko, dapat ang mamroblema dyan, sila mismo, hindi ikaw. No, it's not just being selfish, classmate. I just want it for you to realize na pag lalo na nagsisimula ka sa isang bagay, kailangan mo ng full attention, kailangan mo ng sobrang daming energy para mas lalo kang umimprove at maging magaling yon. Ngayon, kung yung bagay na yun na sinisimulan mo lang, ang dami mong inaasikaso, ang dami mong tinutulungan, ang dami mong ginagawa na hindi related dun sa goals mo, for sure, mahihirapan kang maging successful sa ganyan. Kasi, lagi kong sinasabi sa inyo, classmate, nung ako nag-start dito sa industriyang ginagalawan ko, talagang iniwan ko yung mga friends ko na matatagal na, hindi ako masyadong nag-spend time sa kanila. Yung mga madalas ko dating ginagawa, ginibap ko. Yung mga pinapanood ko na madalas kong panoorin, ginibap ko. Yung ugali ko na mahilig ako sa chichirya, mahilig ako manood ng TV, ginibap ko yung lahat kasi alam kong hindi makakatulong. Then sa akin, classmate, gusto ko ma-realize sa inyo, parang pagyaman. Bibigyan ko ng napakasimpleng formula ko lagi na ang pagiging successful at pagyaman, madaling-madali lang. Bakit? Okay, kung ang goal mo pagyaman, masasabing mayaman ka pag marami kang pera. Or in short, mas malaki yung kita mo kaysa sa gastusin mo. Pwede ka nang tawagin that time na mayaman ka. Ngayon, napakasimpleng formula ko. Parang right now, classmate, di ba meron akong mga manok? Habang dumadami yung manok, from dati bumibili kami kilo-kilo lang na feeds. Tapos nung dumami na, sabi ko, bumili na tayo ng kilo na feeds. Maghanap tayo ng mga nagbebenta ng feeds na pwede tayong bigyan ng mura na presyo, na pinakasagad na presyo nila, doon tayo bibili. In short, naghanap ako ng mga sako-sakong feeds na mura. Since ngayon, classmate, almost nag-uubos na yung manok ko ng mga 2 to 3 days lang, isang sako na nauubos namin. Sabi ko, paano pa ba tayo makakaisip ng way para mas malaki lalo ang kita, ang matitipid natin? Kasi always remember this, classmate.
ang pera na natitipid mo, parang kinita mo na rin yan. Ganun lang kasimple. Kaya nga lagi kong sinasabi, na kung ang tao marirealize nila, kung magtatanim lang sila sa bahay nila, kung may lugar, kung may lugar. Ito, lagi ko nang in-explain to kasi ang daming taong napaka-pilosopo na, paano sa amin? Wala kaming lupa, maliit lang bahay namin. Hindi ko naman problema yan, di ba? Ang point ko lang, kung meron kang pwedeng mataniman or kung makagawa ka ng parang kung paano ka magtanim, para ka nagtatanim ng pera. Bakit? Example, magtanim ka ng sibuyas, magtanim ka ng bawang. Ngayon, pag namunga na yun, kesa bibili ka, ngayon yung ibibili mong bawang, kukunin mo na lang doon. O di ba nakatipid kang pera? Di ba para ka nagtanim ng pera na tumutubo ng pera? Ganun lang naman kasimple yan eh. Kaya balik tayo dun sa feeds. Sabi ko, tanungin mo nga yung pinaka-supplier kasi titrace mo lang naman kung saan yung pagawaan, makikita mo naman sa internet, sa Facebook, lahat. Sabi ko, itrace mo baga itong mga gumagawang feeds na to, tanungin mo sila kung pwede tayong bumili ng wholesale. Kasi ibig sabihin ng classmate, hindi na ako bibili sa tindahan na nagbebenta ng feeds. Bibili na ako dun mismo sa paggawaan ng feeds. Ngayon, ang sabi sa amin, ng paggawaan ng feeds, hindi kami nagbebenta pag hindi kayo tindahan. Hindi napakadali. Sabi ko dun sa tao ko, okay, kailangan pala ng tindahan. O sige, hanap ka ng pesto, magrenta tayo doon, iparehistro natin para may tindahan na tayo, and in short, pag bibili tayo, wholesale na yung bili natin ng feeds. O, in short, nakatipid na ako dun pa lang sa feeds. Diba? Kaya, ganun lang ako lagi mag-isip, classmate. Napaka-practical ko at napaka-simple lang pag-iisip ko. Kasi sa totoo lang, inabot ko tong sitwasyon kong to. Itong success na, kung matatawag mo tong successful ng sobra, inabot ko to, classmate. Hindi naman sobrang komplikado ako paano mag-isip. Isa pa, pangalawa, bigyan ko. Yung current mo ng sitwasyon bago tayo mag-flashback, mag-time travel sa Pasko. Ngayon, na-realize ko kasi since marami ako ngayon mga loteng binili at i-develop namin, nag-rent one time ako ng backhoe. Yung nirent kong backhoe, discounted pa ako ng classmate kasi kaklase ko literal yung nirentahan ko ng backhoe. 2.8 per hour. So try to imagine this, classmate, more than 1.5 months ata namin ginamit yung backhoe niya. Sa 2.8 per hour, 8 hours per day, magkano yun? Di gumastos ako ng million sa pag-rent lang ng backhoe. Kaya sa ko na-realize ko, bakit ako mag-rent pa? Bibili na lang ako ng backhoe. Kaya bumili ako ng backhoe. Medyo maliit pa lang naman. Di pa ako bumili ng malaki kasi nga, tinatansya ko kung magagamit ko ng sobra yung malaki. Pero sa nakikita ko right now, kailangan ko rin talaga. Pero at least natutunan ko, classmate, yung maliit na backhoe, grabe, ang laking development na nagawa. Kasi parang nung isang araw, may pinapagawa pa ako doon na kulungan ng manok. Yung foreman na yun ang gumagawa, pinarenta namin sa kanya yung backhoe kasi nandun din sa property. Sabi niya, sige, nirentahan niya, pero mga 3 hours lang. Ngayon, just try to imagine this. Sabi niya, yung pagrenta daw ng backhoe, nasa 4,000 lang yung renta niya halos kasi 1,1 yun. Ngayon, yung renenta daw niya, yung nahukay daw ng backhoe, halos 2 weeks na mga 4 na tao, kung tao mismo ang maghuhukay. Kaya ganun kaganda yung gamit. In short, mas na-maximize ko ngayon yung backhoe ko, nagagamit ko at napaparenta ko pa. I'm very, very happy kasi nung isang araw, yung bili ko classmate itong backhoe para kayo magkaroon ng idea, nasa 1.2 something lang naman. Mura lang naman siya. Pinakamaliit siyang backhoe yung pang garden. Ngayon, naparenta namin siya 4.5 days. May nagrenta sa amin, almost nasa 50,000 gross. Gross to, na parent. Imagine mo yung classmate. Kaya nga sabi ko dun sa tao ko, sabi ko, sige, since hindi naman natin kailangan sobrang bilis yung development natin dito sa property natin, pag may magre-rent, i-prioritize mo na yung pag-rent, sayang din yan. O di imagine mo, classmate, kung 1.2 bili ko, na-parent ko ng 50, o di parang 1.150 something na lang. Ganun lang kasimple. Ang pag-iisip pa paano ka lalong dumami lalo ang pera mo, na dapat maging napaka-practical mo lang, napaka-simple ng pagdi-decision makings na kailangan nyo pong gawin. Ngayon, may mga ibang nagsasabi palagi na ganyan, buti ka kasi may pambili ka, kasi ganito sitwasyon mo. Balik tayo sa classmate sa Pasko. Nung Pasko, napakasimple. Naalala ko dati, lagi kaming umiinom sa bahay. Ang iniinom namin, Emperador. Hindi ko na, for discussion purposes na lang, hindi ko na ma-recall kung magkano. Dati bumibili kami siguro mga 50 pesos isang Emperador. Pag bibili kami sa sari-sari store. Ang problema minsan, pag mga alas 12 ng gabi, medyo mga lasing na, tapos nabitin, bibili sa labas, nagtuturuan pa kung sino yung bibili sa labas. Na-realize ko, sabi ko, sige, since may pera naman ako, bumili ngayon ako ng isang kahon na Emperador. Tinago ko lang sa bahay. Ngayon, ang kapital ng Emperador, I think, mga 40 pesos. Again, for discussion purposes lang, 40 pesos siguro ang pag isang box ang bibilin mo. Ngayon, di ba, pag binenta mong 50, may kita ka pang 10 pesos. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nakatago lang.
Pag nabitin kami mag-inuman sa bahay, bibili ngayon yung mga kaibigan ko doon mismo sa akin. O di pagbili, ibebenta ko sa kanila same price ng benta sa tindahan, kaya lang kagandahan, wala nang lumabas ng bahay. O kaya at that time, kumikita na ako, nakakatulong pa ako sa amin kasi hindi na kami kailangan lumabas pa ng bahay para bumili. O di ba, pera na naman yon. O, isa pa classmate, naalala ko dati, high school naman ako. Bumili ako ng PlayStation 1. Yung PlayStation 1 ko, yung kapitbahay kasi namin, nagpapalaro sila, hindi ko na, again, tanda, siguro mga 30 pesos or mga 30 pesos siguro per hour. Ngayon sa akin, sabi ko, 20 pesos per hour lang pag sa akin kasi maglalaro. O kaya ang kagandahan, doon sa bahay sila naglalaro, 20 pesos per hour, nagbabayad ng kuryente that time, magulang ko, hindi naman ako. O di, nabawi ko pa yung gastos ko sa PlayStation ko in a span of almost a year ata, nabawi ko yung ginastos ko. O di ba kumikita na akong pera sa maliliit lang na bagay? Ito pa, tuwing sumasakay ako ng jeep, pag pauwi na ako from school, going to bahay, inaabangan ko talaga yung mga jeep namin or yung kilala kong driver. Kasi hindi naman nila ako sinisingil. Kaya imagine magkano matitipid ko. Tapos pagdating sa sentro, instead na sumakay ako ng padjak, naglalakad pa ako. Di magkano pera na naman ang masisave ko noon. Kaya classmate, gusto kong ma-realize po ninyo na ang buhay napakasimple lang. Kung gusto mong gumanda katawan mo, mag-gym ka araw-araw, mag-diet ka. Kung gusto mong maging magaling kumanta ka araw-araw, magkaroon ka ng mga kaibigan na kumakanta, manood ka ng mga concerts. Kung gusto mong maging magaling na basketball player, same thing. Maghanap ka ng mga magagaling mag-basketball, magpaturo ka sa kanila, or panoorin mo palagi sila kung paano naglalaro. Ganun lang kasimple ang buhay. We don't need to complicate things. Kung gusto mo naman maging mayaman, napakasimple lang. Dapat lahat ng galaw mo, nagpapasok sa'yo ng pera. Yung mga bagay na hindi naman nagpapasok sa'yo ng pera, itigil mo muna. Yung mga kaibigan na hindi ka nai-inspire pagkausap mo sila kasi kontento na sila sa buhay nila, ba't hindi ka maghanap ng mga ibang tao na mas mai-inspire ka pag silang kasama mo? Mas manggigigil ka mangarap ng malaki pag silang kausap mo. Diba? Again, life is so simple. We just make it complicated kasi ayaw natin tanggapin sa sarili natin na kaya hindi natin nakukuha kung ano man ang gusto natin sa buhay natin kasi tayo mismo ang may kasalanan. Kaya classmate, gusto ko lang pong lagi niyong maisip na never ever ka magiging magaling sa isang bagay kung few months mo lang ginagawa. Magiging magaling ka sa isang bagay kasi matagal mo siyang ginagawa. Kaya again, mamili po kayo kung ano ang gusto niyo pong gawin. Kasi pag nakapag-decide na po kayo kung ano yung gusto nyong gawin, dapat matanggap nyo sa buhay nyo na matagal nyo siyang gagawin at dapat maging masaya ka sa lahat ng senaryo yon. Hindi pwede, parang sa amin sa sales, hindi pwedeng maging masaya ka pag may mga nako-close kang sales pero malungkot ka pag nare-reject ka. Di ba hindi pwede yun? Kasi dapat both maging masaya ka. Pag may na-close sale kang sales, maging masaya ka kasi may na-close deal ka. Pag meron naman nag-reject sa'yo, try to ask yourself, bakit ka ba nila na-reject? Ano yung dapat mong mas i-improve or ano ba dapat magiging reaction mo towards it? In short, the moment may nangyayaring negative sa'yo, it's not negative. Just always ask yourself, ano yung tinuturong lesson, bakit nangyayari yun sa'yo? Kasi the moment na malaman mo kung anong lesson na yon, for sure, magiging napakadali ng buhay mo. And again, sa inyong lahat po, I know, na-miss nyo po ako at na-miss ko rin po kayo for the past weeks, hindi po ako nakagawa ng videos kasi medyo marami lang po talaga pinagdaanan sa network at medyo may mga makukulit akong downloads na in-handle ko. And sabi ko, I want to preserve my energy kaya hindi muna ako gumawa ng vlogs. Kasi honestly, classmate, 95% ng daily ginagawa natin is 95% subconscious ang nagdidesisyon, only 5% ang nagdidesisyon conscious mind. And technically, kung sa akin, sa vlogging, ang vlogging ko po is hindi pa po 95% po to sa akin. In short, nasa conscious mind ko pa lang po ang vlogs kasi nga, challenging ang vlogging, especially hindi naman po pare-pareho yung sinasabi ko. Unlike sa networking, halos yung sinasabi ko 20 years ago hanggang ngayon pare-pareho pa rin. Yung problema 20 years ago, halos ngayon pare-pareho pa rin, wala pong pinagkaiba. But sa vlogging, it's so fast, bilis po ng mga nangyayari and nag-iiba-iba po topic natin kaya sabi ko hindi ko kayang pagsabayin. Kaya that time habang pong nagpapahinga ako, nagre-recover po ako dahil sa medyo madami din po talagang mga inasikaso, pero yung networking ko po tuloy-tuloy. Bakit siya tuloy-tuloy? Kasi for me, wala masyadong nakakonsume na energy pag networking ang topic ko kasi nga, it's buhay ko na to eh. Napaka-simple na po to para sa akin. Pero ang vlogging, yun lang. Kaya babawi pa ako sa inyo, classmate. This August 20 na po ngayon. Taka lang. Yes, August 20 po ginawa ko tong video to. And rest assured, gawin po tong videos natin araw-araw kasi syempre,
lalo pa kayo. Thank you po so much kasi ang dami pong, ang bilis po na magtaas ngayon ulit ng ating subscriber. Nakakatuwa lang po talagang tingnan. Kaya parang sabi ko, ayoko naman po kayong biguin since pinaramdam niyo po sa akin na dapat mas lalo ako magtuloy-tuloy dito sa pagbablog. And sobra pong salamat sa nangyayari po sa atin lahat. Kaya dito naman tayo magtatapos. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!